Hello, amazing peeps! So, it's been a while since last upload ko. Samahan niyo ako ngayon mag-decorate ng 13 cakes. By the way, itong 13 cakes na to ay from Saturday and Sunday orders. Kaya last week, parang Thursday pa lang nagsabi na ako sa page na fully booked. So, ayun. Dito kasi sa shop, meron akong nakakatulong. Siguro mga paugas-ugas, portion, kasi may background din naman siya sa baking. Pero sa cake decorating kasi wala pa. So, inuunti-unti ko rin siyang turuan para kahit papano may makatulong na rin ako sa pagde-design. Lahat din kasi ng fondant toppers, yung mga 3D toppers, animals, flowers, lahat yon ako yung nagmo-mold. Ayun, nakakatuwa lang kasi wala pa tayong 1 month since then. Pero marami na tayong natatanggap na orders from walk-in, and then syempre yung trust na nabibuild natin through online, nandun na rin. Nung hindi pa ako nag-open ng shop, marami akong nare-receive na inquiry or cake orders sa akin through online. Pero once na nalaman nila na wala akong physical store, medyo nag-aalangan sila. So naiintindihan ko naman yun. Kasi ako, as a consumer, ganun din naman ako eh. Mini-make sure ko talaga na legit yung page, totoong tao yung kausap ko. And syempre, I have many ways to check din kung talagang tama yung o-orderan ko. Pero I'm still grateful dun sa mga tao talaga na kahit through online pa lang ako before, talagang nagtatrust sila sa akin. Kahit 10,000 yung halaga ng cake nila, ni hindi nila ako nakakausap through phone, hindi nila ako nakaka-video call. Talagang nandun yung trust nila. Siguro dun sa page din na ginawa ko. Kasi lahat ng proof of payment, lahat ng videos, ng pictures, transactions, nandun talaga. That is one way to build trust, I guess, pagka nasa online ka. Kaya yon, kahit nandito na ako, meron na akong sariling shop, nagpo-post pa rin ako and continuous pa rin. Kasi marami pa rin talagang customers na kahit meron ka ng physical store, they still wanted more. Lalo kung hindi nila kayang puntahan yung store mo kasi medyo malayo sa place nila. Pero alam nyo, talagang na-appreciate ko yon. Kasi last Sunday nga or Saturday yata yun, yung isang order ko from QC pa, imagine, sobrang layo. Pero dito niya talaga napiling umorder sa akin. And ito nga, may isang customer ako this morning. Nakakatawa si ma'am kasi talagang sabi niya, aminado naman siya na malaki talaga yung trust issue niya. Pero as I said nga, naiintindihan ko yun kasi as a consumer, same tayo. And wala namang masama din pag pinost ka for legitimacy check kasi doon mo nga makikita kung talagang marami na bang narating yung cakes mo or marami nang naka-order sa'yo. And alam nyo ba, talagang personally, tumatanggi ako sa cake kapag hindi ko kaya yung design. Kagaya na lang nitong isang customer ko. Nagbigay si ma'am ng sample ng motor na yun yung gagayahin ko, which is napaka-detailed niya. So sabi ko talaga hindi ko siya kaya. Nagbigay din ako ng sample na ito yung po pwede ko lang magawa. And then, gusto pa rin ni ma'am yung kagaya talaga ng motor. Kahit daw hindi ganun ka-details. Pero kasi since nakita ko AI generated siya, medyo mahirap. Ako as a baker, ayoko talagang ma-expectation versus reality. Kaya kapag talagang hindi ko kaya yung isang order, tinatapat ko yung customer from the start na nag-usap kami. Parang sa akin kasi, okay, nakuha ko yung order mo, pero yung ine-expect mo sa akin, hindi ko naman ma-deliver. So, ayoko naman yun. Kaya nga laging sinasabi ko, we give value for your money. Pero si ma'am, sa akin pa rin naman siya umorder or nag-place ng order kasi hindi pa tapos yung order niya eh. Nag-meet halfway na lang kami na as is yung design ng cake pero wala siyang motorcycle. And isa pa nga pala sa mga madalas sa akin nagiging question is, kamusta daw yung lasa ng cake ko? So, yung mga nasagot ko na dun before, alam nila na hindi ko siya ine-exaggerate. Kahit nga yung mga posted ko na feedback, kusang loob nila yon. Kasi nga para sa akin is preference kasi yung taste. Kumbaga yung masarap sa akin, pwedeng hindi masarap sa'yo. Yung masarap naman sa'yo, pwedeng hindi masarap sa akin. Pero syempre, alam naman natin kung ano yung acceptable sa hindi acceptable. So, doon talaga sa mga nagkakaroon ng doubt, lalo na sa online transaction. If it's too good to be true, yun, medyo magtaka ka. Kapag ka lahat okay, acceptable. So, madalas talagang nangyayari yan, especially sa mga cakes. Yung mga pinopost na ang mura niya,
tapos lahat ng isesend ng client na design, oo-ohan ng baker, pero in the end, hindi naman pala niya kayang gawin. So, doon talaga nagkakaroon ng problema. Doon nag-start yung miscommunication at saka syempre, yung hindi mo na-value yung gusto talaga ng customer. Pero sabi ko nga rin nung sa mga previous videos ko, nung nag-i-start akong gumawa ng cake, hindi naman talaga sa simula magaling agad, kaya mo agad. Pero nandun yung communication sa customer na ito lang po yung kaya kong gawin. Kasi once ang customer is decided talaga bumili, bibili talaga sa'yo yan. Marami akong customer na wala pang 5 minutes or 2 minutes nagda-down na siya agad. Kasi nandun yung alam niya talaga sa sarili niya na bibili siya. And as a baker, alam ko rin yun kung talagang bibili ang customer. Kaya kapag ka nag-message sa akin, hindi ko talaga siya ine-exaggerate. Hindi ko pinipilit yung customer na bili ka sa akin, makukuha mo yung ganito, ganyan. Walang ganon. Yung kanina lang na shinare ko na nagtatanong sa lasa ng cake, ang napagtanungan niya, ang comparison niya is yung sa akin na moist chocolate and whipping cream versus sa sponge cake and cream cheese filling. So, magkaiba talaga siya. Pero in the end, sa akin pa rin naman siya umorder. It's a matter of communication lang talaga. So, ayun, medyo napahaba yung video ko ngayon. Kasi sa dami ng ginawa kong cake. So, nakakatawa. Weekend cakes lang po yan. So, yung mga magpe-place ng order for this coming weekend, mag-message na kayo kasi marami pa akong pending doon na hindi pa nagko-confirm. So, no down payment, no cake policy po kami. It's been a while din since last nagpalaro tayo. So, dito na lang din sa video na to. Kung napanood mo to, comment mo lang, amazing cakes and bakes. And then, Gcash number of course. Thank you! Bye-bye!